Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping right of way ng isang informal settler dito sa Hukumang Pantahanan! Ano ba naman yan, Sheila? Patahimikin mo naman yung anak natin. Ang sakit na sa tenga eh. Eh di ikaw magpatahan dyan. May ginagawa ako dito eh. Hindi ba pwedeng itigil mo muna yan? Ikaw nang gumawa niyan. Total nakaupo ka lang naman dyan. Bakit magalit ka na naman dyan? Ay nako, pasalamat ka. Haba pasensya ko. Nak, halika na. Tahan na, halika. Aljan ha. Sa totoo lang, naaasar na ako sa lugar natin. Hoy, bakit na naman? Eh paano di ako maaasar? Pahirapan na nga ang pagpasok dito sa looban. Saksakan pa ng gulo. Tapos, ang dumi at ang baho ng paligid. Kasi yung mga kapitbahay natin nang dudugyot. Nakakainis talaga. Para ka namang hindi na nasanay. Di ba pangako mo sa akin bago tayo nagpakasal, nagagawin mo ang lahat para sumaya ako? Pues, ialis mo ako dito sa lugar na to. Hindi ko na masisikmura pang tumira dito. Sige na. Gagawa na talaga ako ng paraan para maialis kita rito. Basta magtiwala ka lang sa akin. Nakikiusap lang ako, huwag ka namang magreklamo. Ay, nako. Okay? Ako na bahala. Puro na lang ikaw ang bahala. Pero ano? Nandito pa rin tayo hanggang ngayon. Wala pa rin nangyayari. Huwag ka namang ganyan sa akin, Sheila. Palibhasa kasi nasasaktan ka lang. Pues masaktan ka na kung masaktan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ilang beses mo na bang sinabi na bahala ka sa buhay natin? Pero ano, may nangyari ba? Wala! Nakakasawa ka na, sa totoo lang. Alam mo, simple lang ang sagot sa problema mo eh. Kung ayaw mo sa buhay na ganito, edi umalis ka. Bumalik ka na lang doon sa inyo. Ganon. Gusto mong maghiwalay na tayo? Ha? Pues, madali akong kausap. Maghiwalay na nga lang tayo. Hindi ko deserve ang ganitong klase ng buhay. Kung hindi mo kami kayang buhayin ng anak mo, aalis na lang kami. At hindi na kami magpapakita sa'yo habang buhay. Parang Aljan, mukhang bad trip ka ngayon ah. Gaway na naman ba kayo ni Sheila? Oo. Nagtalo uli kami. Kasi ayaw niyang tumira dito sa lugar natin. Kasi lumaki siya sa may kayang pamilya eh. Oo nga. Kaya hindi siya sanay sa ganitong klase ng buhay. Nagbanta nga siyang aalis eh. At hihiwalayan ako. Mabuti na lang, hindi natuloy. Uy, hanggang salita lang naman niya si Sheila eh. Mahal na mahal ka noon. Oo nga. Patay na patay yun sa'yo eh. Pero alam niyo mga pare ko, sana dumating na yung swerte sa buhay namin. Para naman maibigay ko na sa asawa ko yung gusto niyang buhay. Yung hindi kami namumroblema sa pera. Ang hirap kasi ng buhay ngayon eh. Yung pagkain, kuryente, tubig, pamasahe, lahat na lang nagtataasan. Sa lugar natin, mukhang si Aling Merly lang ang hindi naghihirap. Mayaman kasi si Aling Merly eh. Pulutan. Siya lang sa lugar natin ang may sariling bahay at lupa. At saka nasa bungad ang bahay niya.
Hindi katulad natin, nakikisquat lang. Kaya pala, nabaltaan nyo na ba? Nga, ano? Naibenta na raw ni Aling Merly yung bahay at lupa niya? Talaga? Sino raw ang bumili? Ang sabi, yung negosyanteng Chinese daw na may asawang Pinay. Wala. Malaki ang magiging problema natin kung sakali. Bakit naman, Aljan? Ano magiging problema natin? Tignan mo ha, Oh, lahat tayong nakatira dito, nakikidaan lang sa maliit na iskinitang pag-aari ni Aling Merly. Paano kung pati yun, isinama niya sa bentahan? Paano tayo makikidaan? oo nga. Wala tayong ibang akses na daan kasi napapalibutan tayo ng creek. Yung maliit na iskinita lang na lupa ni Aling Merly ang nagsisilbing daan natin. Papunta rito sa lugar natin. Tama. Pag-uusapan na lang natin yung may-ari. Sana kung napapakiusapan. Kaso Andoy, paano ko hindi? Tapos sasakupin niya yung kaisa-isang daan natin papunta sa highway at lagyan ng bakod. Wala tayong madadaanan. Paano? Kulong pala tayo kung sakasakali sa lugar natin. Total, ikaw naman ang kaklose ni Aling Merly. Ikaw na lang ako mausap at magsabi sa kanya ng mga concern natin. Sige Dante, Yun. kaya mo. Kapag may pagkakataon ako, kakausapin ko siya. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Aling Merly, Oy, Aljan, ikaw pala. saan po kayo lilipat ngayon? Sa Kaintana ako titira, sa bahay ng anak ko. Alam mo naman, tumatanda na ako. Abay, mahirap nang mabuhay mag-isa. Sino pala yung nakabili ng bahay at lupa nyo? Si Sally at yung asawa niyang Chinese. Balak nga nila magtayo ng bagong bahay. Paano mo pala yung daan papasok sa amin? Naisama niyo ho ba sa bentahan? Ay, oo. Kasama kasi ang mga yun sa titulo. Paano ho yun? Ilang kasi ang access namin sa main road. Nangangamba kami na baka bakuran nyo ng may-ari. Sabi ko na rin sa kanya yun. Ngayon, kausapin nyo na lang yung bagong may-ari. Alam nyo naman, wala na akong control sa magiging desisyon nila. Sana, huwag kaming magkaproblema sa bagong may-ari. Kakainis. Sinisingil na ako ni na Aling Bebs at Mang Karding sa utang natin sa kanila. Wala naman ako maibayad sa kanila. Wala ka naman kasing binibigay sa akin. Pinakiusapan kong bigyan tayo ng extension. Ayaw nila. Kapag hindi raw tayo nagbayad, ipapabarangay nila tayo. Aljan! Uy, nakikinig ka ba sa akin? May iniisip lang ako. Daldal ako ng daldal dito eh. Yung iskinita na dinaraanan natin kina Aling Merly. Sa dinami-rami ng problema natin, yun ba talagang iniisip mo? Malaking problema kasi kapag isinara ng bagong may-ari yung iskinita natin. Yun lang ang kaisa-isa nating daanan, papasok at papalabas ng komunidad natin. Nakita mo ba yung daan kanina? Tambak ng hollow blocks. Kasi nagsisimula na yung construction ng bagong bahay. Ganun? Lalong sumikip yung daan natin. Kung ganun pala dapat na talaga tayong umalis dito. Saan naman tayo titira? Sila dito na ako lumaki sa lugar natin. At saka kung lilipat pa tayo ng bahay, matatagdagan lang ang gastos natin. Buti nga dito, wala tayong binabayaran eh. Paano kung isara ng tuluyan yung daan? Paano tayo makakalabas dito? Lalangoy tayo sa creek? Nakausap niyo na ba yung bagong may-ari? Sinusubukan namin, pero hindi pa namin matsyempuan. Ang balita lang namin, gagawing tindahan at bakery, yung dating bahay ni Aling Merly. Aljan? Wala ka na ba talagang balak na ialis ako dito sa squatter area na to? Kasi kung wala kang balak, itutuloy ko na lang talagang pag-alis. Pambihira ka naman, oo.
Ilang beses ka nang nagsabi na ganyan, hindi naman matuloy-tuloy. Gusto mo talagang totohanin ko? Sige. Sa pagkakataong to, paninindigan ko na ang pag-alis ko sa lugar na ito. At hindi mo na ako makikita pa kahit kailan. Ano kayang ingay yun? Aga-aga nagsisimula namang magchismisan mga marites sa lugar namin. Sila nasaan ka? Wala si Sheila. Wala na yung mga gamit ni Sheila dito sa aparador. Nilayasan na niya ako habang natutulog ako. Nakakainis! Aljan! Gising ka na ba? Aljan! Dante! Sandali, andyan na! Bubuksan ko ang pinto! Pare, salamat, gising ka na. Teka pare, bakit ba ang ingay ng mga kapitbahay natin? Ano ba nangyayari? Tinatayuan na ng bagong may-ari ng pader ang iskinitang dinaraanan natin palabas sa highway. Ano? Yan yung sinasabi ko sa iyo, Aljan. Inaharangan na nila ng pader yung daanan natin papasok at palabas ng komunidad natin. Hindi pwede yan. Okay. Paano na tayo ngayon yan? Itigil nyo yung ginagawa yung pader sa iskinita namin, oy! Tama. Ano? Iskinitan nyo? Pag may-ari ko ito. Kasama to sa titulo ko. May karapatan ako kung anong gusto kong gawin dito. Abay, kung haharangan nyo yan, saan kami dadaan? Pakailan ko sa inyo. Problema nyo yan. Kasi naman ang hirap sa inyo, squat kayo ng squat kung saan-saan. O ngayon, kung wala kayong madaanan, umalis na kayo dito. Hindi naman makatao yung ginagawa ninyo. Konsiderasyon naman, Aling Sally. Konsiderasyon? Oo nga. Kung pagbibigyan ko kayo, di ako naman mapiperwisyo. Kailangan ko tong kapirasong lupa na to na ginagawa niyong iskinita. Akin ito. Pagmamay-ari ko ito. Kaya karapatan ko ano man ang gusto kong gawin dito. Ba, hindi nyo pwedeng kunin yan sa amin. Ano? May right of way kami. Right of way? Ha? Mga illegal settlers kayo, no? At saka, bago sana kayo nag-squat, sana'y tinignan nyo muna kung may madadaanan kayo, papasok at palabas. Yung dating may-ari, binigyan niya kami ng Dati daan. yun! Ako na nga may-ari ngayon ng property na ito. Ako na ang masusunod. Pasensyahan tayo, pero hindi ko susundin ang gusto nyo. Basta itatayo ko tong pader sa iskinitang ito. Dahil akin ito! Tapos ang usapan! Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Andoy, Dante, pasensya na kayo ha. Kung hindi ako nakapunta sa hearing ng barangay kanina. Ano ba balita? Pare, mukhang kampi sikap kay Aling Sally. Pinayuhan na lang tayo na umalis na lang dito sa lugar natin kung ayaw nating maperwisyo. Ba, hindi pwede yan. Matagal na tayo sa lugar na ito. Dito tayo lumaki at nagkaisip at nagtayo ng pamilya. Kaso nga, Aljan, pinagdidiinan ni Aling Sally na wala tayong right of way kasi nga mga illegal settlers lang tayo eh. At saka, kinumpirma ni Kap na nasa titulungan ni Aling Sally yung porsyon ng lupang ginagawa nating iskinita. May karapatan daw si Aling Sally na isara yun. Kung ganun, paano tayo ngayon? Saan tayo dadaan papasok at palabas ng komunidad natin? Diyan sa creek? Wala tayong mapagpipilian. Kasi kung hindi, mapipilitan tayong umalis dito. Bakit kaya hindi tayo humingi ng tulong sa abogado? Nako, pare. Wala tayong pera para dyan. Kahit dalhin pa natin yan sa korte, wala ring mangyayari. Mas papanigan tsak si Aling Sally. Hindi tayo sigurado. Malay mo, may karapatan din tayo sa mata ng batas. Mag-ambag-ambag na lang tayo. Ipakita natin kay Aling Sally na lumalaban ang komunidad natin. Tama si Aljan, Andoy.
Maghahanap ako ng abogado na pwedeng tumulong sa akin. Kausapin natin si Attorney Jerry. Kahit sa munisipyo, lumapit na rin tayo para humingi ng tulong. Malay natin, pakinggan nila tayo at ipahinto nila ang ginagawang pader ni Aling Sally sa iskinita natin. Sige, Aljan. Basta huwag tayong matakot na pumalag at lumaban. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping right-of-way ng isang informal settler. Sa unang tingin, tila po may legal na basihan ang bagong property owner na tanggihan ang hinihiling na right-of-way nila Alton at ang kanyang mga kapitbahay sa looban. Gayunman, kinikilala pa din po ng batas ang mga karapatan ng mga informal settlers. In fact, bagaman at mga illegal occupants, kailangan pa ding idaan sa legal na proseso ang pagpapaalis sa kanila. It goes without saying then na hindi sila maaaring ikulong sa property just because they are informal settlers. Ayon po sa Article 649 ng Civil Code, ang may-ari o sino man ay maaring gamitin ang property ng iba bilang daanan kung wala na itong ibang madadaanan patungo sa public highway. Bilang requirements para makahingi ng right-of-way, kailangan pong ma-meet ang mga sumusunod. Una, ang humihiling nito ay napapalikiran ng ibang mga immovable properties. Pangalawa, wala nang ibang madadaanan palabas patungo sa public highway. Pangatlo, ang pagkakulong ay hindi kasalanan ng nakulong. Pang-apat, ang daanan na hinihiling ay less prejudicial sa servient estate o yung property na dadaanan. Panglima, absolutely necessary o talagang kinakailangan at hindi para lamang sa convenience ng makikidaan. At pang-anim, kailangang magbayad ng kaukulang halaga sa may-ari ng dadaanan. In short, hindi po libre ang right-of-way at ito ay base sa pangangailangan. At para po ito ma-enforce, nararapat na idulog sa barangay. Kung hindi ito mapagkakasunduan sa barangay, ay saka po ito idudulog sa korte para sa specific performance for the grant of the easement of right-of-way. Kailangan pong mapatunayan ng grupo ni Alton na pasok sila sa mga requirements para mag-grant ang right-of-way. Samantala, dagdag pong kaalaman, itinatakda po ng Lina Law ang tamang proseso ng pagpapaalis at demolition para sa mga informal settlers. Isinasaad din ito ang kanilang mga karapatan tulad na lamang ng murang pabahay, financial assistance at programang pangkabuhayan ng iba't ibang government agencies at ang mga local government units. Para po sa mga tulad ni Alton, makabubuti pong dumulog sila sa city or municipal government kung maaari silang mag-avail ng community mortgage program ng gobyerno. Ang Community Mortgage Program ay sa ilalim po ng Social Housing Finance Corporation ng Department of Human Settlements and Urban Development na tumutulong sa mga legally organized association ng mga mahihirap o underprivileged and homeless Filipinos para bumili ng lupa at tayuan ng pabahay sa ilalim po ng konsepto ng community ownership. Sakaling qualified sina Alton, maaari ding bilhin ng gobyerno ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay para mapasa kanila ito matapos ang mas murang paghuhulog buwan-buwan. Para naman po sa mga owners na iligal na inukupa ng iba ang kanilang property, ang remedy po para mapaalis ang mga illegal occupants ay ang ejectment. Pero, kailangan pa din po munang idulog ito sa barangay bago makapagsampa ng kaso sa korte. Ang ejectment ay maaaring isampa sa MTC, MTCC o MCTC basta't hindi pa lumalagpas ang 1 taon mula ang illegal occupation. Kapag lumagpas na ang 1 taon, kailangan na pong magsampa ng action publicana o action to recover possession sa Regional Trial Court na nakasasakop sa lugar kung saan matatagpuan ang property. Paalala lang po ha, bagaman at malinaw po ang ating karapatan, huwag po nating ilalagay ang batas sa ating mga kamay. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney
Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping likal sa programang Dos Compañeras, Mondays to Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po at ingat tayong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervision Technical ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!